and then yung pinagdalhan kung saang bahay mismo dinala After itong po ng mga approval basura. ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto, magandang pag-usapan mga kumare, mga kumpare, o shoutout po sa inyo. So sana napanood nyo yung preview mga babayan, no? Reaction na itong ating video. So makipanood tayo kay Attorney Nel Ibayon. Alright, so ayan mga kababayan, nako si Saldico tumutugma sa mga statement ni Sir Gutesa. My goodness, itong mga sinasabi ko, mga nagsasabi ng tunay at tapat sa madlang people. Nako mga babayan, alam nyo, talagang dapat makulong talaga itong unang-una si Tambaloslos, Martin Romualdez. Kasi alam nyo mga babayan, itong si Saldico, talaga naman na kahit sa namang anggulo natin tingnan, ay ginagamit siya. Siya yung pinaka frontliner. Okay, ito naman si sa Tamba, siya yung middle of the night. 'Di ba? Siya yung nasa middle. So si Marcos Jr., si Tambaloslos ang inuutusan. Okay? Ito naman si Tambaloslos, merong tauhan na siya naman ang magpapakausap kung saan-saan. Yun ay si Saldico. Ang galing. Kahit anong pagmamalinis mga babayan ni Marcos Jr., talagang hindi tutulog ang balita 24 oras. My goodness. So syempre, yung karma kasi hindi naman mawawala yan sa katawan ng tao kung ikaw naman ay sobrang makasalanan na. Syempre, kalaban mo rito sambayan ng Pilipinas at yung mga pondo na mga winalanghiyaan nyo, mga pokeng ina nyo, di ba? Nakakatakot mga babayan, druin mo 100 billion, my goodness. So yung mga sinasabi ni Sir Gutesa na pagde-deliver doon sa bahay ni Martin Romualdez, bahay ni Bongbong Marcos, doon si Saldico mamaya, sasabihin ni Saldico dito mga kumare ko, wala daw siyang natanggap. Ngayon, ang sabi naman ni Attorney Nel dito Ibayon ay hindi siya naniniwala. Maaring sa ibang mga project o ibang mga transaksyon, siya naman ay makakakuha. Ngayon, itong si Saldico ay mayroong mga resibo at ebidensya na talaga magpapalaglag sa magpinsan. Ang sarap sigurong tingnan mga babae, no? Itong dalawang pinsan magkasama sa kulungan. Pero ang tanong kasi, dinamay na itong si Marcos Jr. Presidente. Saan naman itong si Presidente, sino naman magtatanggol sa kanya? I think magtatanggol dito mga babayan si Remulla. Kaya nga itong si Remulla ay bigla na lang pong pinasok, inappoint niya Bongbong Marcos dahil nga po ay alam niya na siya ang magliligtas kay Bongbong Marcos. My goodness. O di ba? At sa kabila mga babayan ng pangyayaring ito, ngayon ay nandun pa rin sa ibang bansa itong si Saldico. So sana si Saldico ay matapang na umuwi ng Pilipinas at harapin daw umano ni Saldico. Ang sabi niya, Auntie Claire, umuwi ka ng Pilipinas, no? At ay harapin mo ang mga kaso mo.
Oy, siyempre kasama si Bongbong Marcos doon, si Tamba. Tatlo sila. Oh, alam nga naman si Saldico lang. Ito kasi si Auntie Claire ay nagsabi niya, nagsisinungaling lang daw itong si Saldico. Paano nagsisinungaling magkakasama yung tatlo na yan, laglagan na nga to, pagalingan na lang tong lumusot. Di ba? Siyempre, ito naman si Auntie Claire, mga babayan, gagawin ng lahat kasi tuta nga siya, attack dog nga siya, sabi nga ni Manong Chavez, the attack dog, no? Ni Bongbong Marcos, Auntie Claire. Di ba? Sino ba bang attack dog niya? Si Trillanes. O, di ba? Mga attack dog yan ni Bongbong Marcos, siyempre kailangan ng attack dog. Katulad ni Bongbong Marcos, 'di ba? Ay hindi naman siya pwedeng dumirect sa mga pera na kung ano-anong pagpapartihan. Siyempre gagamitin niya si Tamba. Ngayon si Tamba naman hindi naman siya pwede naman na speaker siya alang naman siya naman din yung talagang kukuha ng mga ganyang kalaking pera, halaktado naman. Siyempre si Saldico. Kaya nga hindi po mabubuo mga babayan ng sindikato kung walang corporation. Di ba? Ang corporation, mga babayan, madali ang trabaho. Lahat gumagalaw, lahat magkakapera dapat. Kaso, mga tanga, halatado Kung saan ako magnanakaw kayo, wag naman masyado malaki. O di halata kayo. Nako. Gusto niyo naman talaga lahat ng pera ng Pilipinas, gusto niyo nakawin niyo. Paano niyo mauubos yan, mga boss? Ang tanong ko lang, may tanong ako. Paano niyo mauubos yung ganyang kalaking pera? Ha? Gusto niyo bang bilhin yung buong Pilipinas? Nako po, pag kayo ay namatay or magurgur na rin kayo, tumanda kayo, wala, hindi niyo kayang dalhin niya sa impyerno. Ay, hindi din. Sa sementeryo. Ay, saan ba? Sa libingan niyo. 6 feet down below lang yung makukuha niyo sa lupa. Di ba? Marami kayong pera, marami kayong pambili ng lupa, maraming pambili ng kondo, sasakyan. Pero pag kayo nagurgur, 6 feet down below lang ang makukuha nyo sa lupa. Kahit sobrang dami nyo pang pera. Kunyari, ilagay nyo yung pera nyo sa sementeryo. O 6 down below. Nanakawin ng mga taong bayan pag nabalitaan nila, yung mga kayamanan ni Marcos, ni Tambaloslos, nilagay doon sa sementeryo, doon sa may kabaong sinama. Puta. Kahit ako siguro nanakawin ko yun. Bubungkaling ko ang sementeryo nyo. Di ba? Mga babayan. So kayo na maghuhusga, antabayan ng panito mga babayan, no? Itong parating na paghuhukom at malapit na paghimas rehas ng magpinsan. Damay din si Saldico Saldico, magpahimas rehas ka na rin, tatlo kayo. At idamay mo ng si Rimulya. Ewan ko itong si Auntie Claire, makakasuhan kaya yan, Attorney Nel Abayon, no? Ano kaya gagawin natin diyan sa mga yan? So syempre mga babayan, dito tayo sa attorney. Ito si Atty. Nel, ito yung nire-reactionan natin. I-subscribe nyo na rin siya. So ito yung nakomento ko dito sa napanood kong video. So preview pa lang yan, panoorin nyo hanggang dulo. Dahil si Atty. Abayon, syempre siya na yung mag-a-analyze. Syempre attorney siya na yung mismong mag-a-analyze, magkokomentaryo sa mapapanood nating full video. Alright. So ito lang muna yung aking komentaryo sa video na papanood natin. At mga kumare ko, mga kumpare ko, shoutout po sa inyo dyan. Pasensya na, ngayon ako nakapagkita sapagkat ay galing ako ng Pluto. Diba? Pasensya na po kayo. At sana, syempre, don't forget to like and subscribe our channel, Atty. Nel Abayon and Boy Sardinas. Okay? Tara, panoorin to. At syempre, komentaryuhan nyo rin. Mag-comment kayo dyan mga kababari ko kung ano ang dapat gawin sa magpinsan at si kay Saldico. At kay, syempre, sama mo na si Rimulya. Let's go! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Pahangin Ginawa ko effect, lang guys. Sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Sabi That ko he na will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako galing. mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Part 2. So, comment lang po muna ako kasi hindi ko mapigilan dahil dun sa pahangin effect ni Congressman Saldico. So, masabi ko lang po hindi na sana kailangan yung mga ganong-ganong effect kasi the substance pa lang po or the weight of his statement ay mabigat na yung subject matter. So kahit wala nga po yun, I think any reasonable and curious person na nanonood dito
ay papakinggan naman ng mabuti yung key points niya. And pangalawang comment, yung aspect ratio. So ito na lang sana, Kong Zaldico, if you're watching this or his editors, sana ayusin nyo na lang po yung aspect ratio kahit wala na yung mga pahangin effect nyo initially. Mas important po sana yung aspect ratio para mas presentable at madali naming mapanood. Okay, so anyway, start po or tuloy po tayo. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Okay, so comment muna. So, I agree dun sa initial statement niya dito na bakit daw hindi maintindihan ni PBBM considering siya daw yung nagpa-insert naman nun as per Congressman Zaldico. Pero if we just really look at it in a logical and reasonable point of view, kahit po wala yung insertions na yun, at the end of the day po kasi, it is the President ang may final action na kailangan para ang isang bill ay maging batas, di ba? Via his signature. And if the President signs a bill into law, the presumption there is alam niya yung full contents niyan. Kahit na sabihin pa natin 4,000 pages, 5,000 pages yan, ang presumption pa rin po dyan is inaral yan at inintindi nung pumirma yung contents niyan. So again, even if wala tong, or later on mapatunayan na peke lang tong mga allegations si Congressman Zaldico, ay ang presumption pa rin po doon ay dapat alam yun ng Presidente yung contents. It may not be him directly but yung mga people around him should know. Kasi lahat naman po yan ay extension ng Presidente, di ba? Lalo na po yung mga cabinet secretaries niya. Those are all alter egos po niya. Okay, so tuloy po tayo. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga delivery. Okay, wait lang. So that's a big statement po from Congressman Zaldico. Sabi niya, wala daw napunta sa kanya from the insertions na kickback. Although di niya sinabing kickback, but I'm assuming yung kickback from those alleged 100 billion insertions, wala daw napunta sa kanya. So that can be true, but that can also be false, 'di ba? Kasi this is a very big or a large scale. So parang mahirap naman paniwalaan kung hindi ka nakakuha ng certain percent. Pero ang isa pang angle natin titingnan dito, maybe from that 100 billion, posibleng wala siyang nakuha. Pero di natin alam, baka sa ibang bagay-bagay, bawi naman siya, di ba? Or mas malaki pa yung nakuha niya. Therefore, since yung, according to him, yung presidente lang naman daw sila PBBM and his crew or his staff ang nagpa-insert nun, therefore, hindi niya na pinakialaman yun. Parang ganun po yung point niya. So again, it could be true, but it could also be false. Pero ang magpapatunay lang po talaga niyan ay yung kung meron siya na siyang documents, ledgers, photos, or mga text messages, emails, ganyan. May documentary evidence sana siya to trace na ganitong amount yung na-receive niya from that alleged 100 billion. Tapos yun yung amount na dineliver niya dun sa mga pinadalhan daw niya. So pag meron sana siyang clear na gano'n na paper trail, edi mas madali sanang paniwalaan to. Pero if we will just take it at face value, parang ano po, 'di ba? Parang mahirap naman na wala kang kinuha kahit piso. But again, this is very hard for us to determine kasi this is a very large scale crime na ina-allege. So posible ngang may mga ganun silang agreement na sa akin lang to, tapos dito ka na lang bumawi, mga ganung bagay. Okay, pero anyway po, tuloy tayo. Deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo Ayun, po yung may sinasabi record ni daw siya. Cory Gutesa
na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Okay, so first comment muna. So kung makita po ninyo ngayon, kino-corroborate na po or sinusuportahan ni Congressman Zaldico yung statement ni Sergeant Gutesa dun sa Senate hearing. So pag ganyan, medyo may weight na po yan pag umabot in court since there is now supporting evidence as to that fact. Yung next issue na lang talaga dyan is kung sino yung nandun sa receiving end ng pagpadala. Kailangan din maging clear yun na ito yung tao na pinadalhan talaga. And isa pa po, mag-comment lang din ako dito sa mga video so far na pinapakita ni Congressman Zaldico na ang daming maleta. And then, kino-correlate niya ngayon with dun sa sinabi ni Sergeant Gutesa. So, yan po. This is also a good way to establish that fact na may mga basura nga, bigayan ng basurang naganap. Kasi wala naman pong reasonableng taong may ganitong kadaming maleta, di ba? If you think about it, why would an ordinary person have this much na luggage lying around? So, yan po yung mga bagay-bagay na nakikita ko ngayon. Yeah, ang dami po, iba-ibang pictures, iba-ibang colors. So sinabi naman po ni Congressman Zaldico, meron daw siyang evidence. Pero aside from this, sana meron pa siyang yung mga ledgers, yung photos mismo sana ng pera. Yun, mas clear pa yun. And then yung pinagdalhan kung saang bahay mismo dinala After itong po ng mga approval basura. ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay. Naputol May sasabihin na supposedly. Nag-deliver papunta sa bahay. Okay. So ngayon po, i-discuss ko na yung mga legal observations ko. So ang reaction ko lang po talaga is that, of course, kailangan muna natin tingnan or ipakita din ni Congressman Zaldico kung ano ba yung laman ng mga maleta na to. Kasi hindi natin nakita malay ba natin kung ano yung laman yan, di ba? And then pangalawa, like what I stated earlier, sana meron din po siyang actual ledgers, photos ng cash, nung pag-receive, saan galing yon, tapos kung saan pinadala, sana na-picturean din niya yung recipient, yung lugar, para at least ma-trace or ma-pinpoint kung sino talaga yung receiving end. Kasi kailangan din yun mapakita sino yung tumanggap ng dirty money, di ba? Para ma-establish yung may it be plunder, corruption of public officers, indirect bribery, and so on and so forth. Di ba? Kailangan at important po talaga na mapakita rin sino yung recipient. Otherwise po, ang posibleng mangyari dito ay magmumukhang si Congressman Zaldico lang yung tumanggap, di ba, ng money or ng kickbacks. So, sa kanya ngayon, kung gusto niya ma-implicate din talaga clearly yung mga pinangalanan niya, dapat pakitaan din niya ng evidence na pinadala at natanggap din talaga nung mga taong pinangalanan niya. Pero at present, ang masasabi ko lang, itong pinakita niya ngayon is a good support dun kay Sergeant Orly Gutesa na statement sa Senado. Kasi ngayon, at least may nagpakita na si Congressman Zaldico na may semblance of truth yung sinabi doon ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate hearing.
Okay, so yan lang po ang masasabi ko so far kasi kulang pa, hindi pa natin alam kung ano yung actual laman nito, sino yung recipient. So yung recipient po at present, may idea lang tayo because of the statement. Pero hindi po kasi yan strong evidence kasi madali lang po yan maribat. Sabihin lang ng mga pinangalanan niya, hindi namin tinanggap. Tapos ang story agad. So ngayon, hopefully sa part 3, may ipakita pang ibang ebidensya si Congressman Zaldico para mas maging klaro na talaga kung ano yung mga nangyari in this situation. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindig ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.